Kuya Renan, magkano para sa overload mo in case mag-business ka ako unang customer mo? Nako. So ayun, sa hindi nga inaasahang pagkakataon, nag-viral yung content natin regarding sa Pares overload. So ayun, in total nakakuha tayo ng 2.5 million views. And nakakuha rin tayo ng 136,000 likes. Which is kung ako yung tatanungin is napakaganda ng performance ng video na yon, given the fact na hindi naman talaga ako dumayo dun sa Diwata Pares overload bagkus nagluto na lang ako ng sariling pares dito sa bahay. At dahil nga marami na intriga sa niluto kong pares, is maraming tropa natin at maraming supporter natin na nagko-comment na why not Kuya Renan, mag-put up ka na lang din ng sarili mong Pares overload business. Which is actually a pretty good idea. Pero guys, may isa lang tayong maliit na problema. Wala po sa uso ang pares dito sa Bicol. Pero na rin po ibang nag-start ng pares overload business dito. And imbes na pares yung ibenta natin, why not mag-try na lang tayo ng ibang luto, di ba? And kung mag-business man ako, ito yung pagkain ibebenta ko. Hindi pares. Pansit overload mga lodi. Kung ang Cagayan na merong pansit battle patong, ang Isabela merong pansit kabagan, at ang Quezon meron naman pansit habhab. Well, dito sa amin sa Bicol, meron naman din kami tinatawag na pansit bato. Hindi po yung tanong hindi tanong yan. Pansit bato po talaga yung pangalan ng pansit na uso dito sa amin. Although alam ko naman na medyo may magsasabi na naman dyan na, kuya, dapat hindi ka matakot mag-take ng risk. Baka sabihin nila, sige, try mo na kuya, mag-business ka ng pares overload dyan kahit hindi masyadong kilala at di masyadong uso yung pares dyan. Well, risk taker din naman ako mga lodi, pero kalkulado ako mag-take ng risk. Di ba sabi ng iba, the greater the risk daw, the greater the reward. Kaso ang sabi ko naman, hindi lahat ng risk kailangan mong i-take. Katulad na lang ng pagtanggap mo niya sa jowa mo, 10 times ka nang niloko. Di wala kang kasiguraduhan kung nagbago na ba yan, pero tinanggap mo pa rin just for the sake of being a risk taker. Pero wait, bakit nga ba napunta sa jowa mong manloloko yung usapan natin, ha? O baka sabihin mo na naman, jowa ko na naman. Bakit? Nagbago na ba yan? Ay, ako nga pala si Kuya Renan, tambay ako pero marami yung pangarap. Pangarap ko yung mama daw lang ginagawa at kung paano gagawin yon, hindi ko pa rin po. So ayun na nga, kung sakali mong businessman ako, doon ako sa kilalang product dito sa lugar namin. Which is in my case, yung tinatawag namin pansit bato. Bukod sa kabisado ko na lutuin, madali hanapin ang mga ingredients, tapos sure na may market na talaga dito sa amin. So ang gagawin ko na lang, i-upgrade ko na lang siya para maging overload din, di ba? Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ba lulutuin yung pansit overload ko. So kayo yung magiging hurado na ginagawa ko, guys. At kung sakali man na magkakaroon ng katuparan tong mga plano ko, I'll be needing as much help as I can get. So open na open po yung ginagawa ko ngayon sa lahat ng komento, suggestion, kung ano man yung mga pwede nyong idagdag, kung ano yung pwedeng ibawas natin. Sige lang, go lang, sabihin nyo sa akin. Para kung sakali maglalabas man tayo ng product, hindi ba siya ganun ka-perfect, pero masisigurado natin na almost perfect ba? Sheesh! And aside from that, of course, this video will serve as a tutorial na rin doon sa mga tao na hindi pa marunong magluto ng pansit bato. So ayun, tingnan nyo na lang guys, napaka-basic lang naman na ingredients ko rito. Well, as usual, bawang sibuyas, paminta para sa aromatics natin. Yung pansahog natin, kumuha ako ng atay ng manok, kikiam, tapos syempre meron na tayong nilutong lechon kawali na pantoppings. Pagulay naman mga lodis, repolyo, tapos carrots lang. At syempre, yung pinaka-target natin sa video na is makapagluto tayo ng pansit na pwede natin i-consider na pansit overload. And kung ako yung tatanungin mo, Kuya Renan, ano ba definition mo kasi ng overload? Well, para sa akin, ang definition ng overload is mas marami yung sahog kesa dun sa pansit mismo. Kasi nga, why not? Well, mas marami sahog, mas masaya, di ba? Sa halos lahat ng mga aspeto ng buhay, mas marami talaga, mas masaya. Pwera lang sa relasyon, di ba? Pwera lang sa relasyon. Although, hindi natin maitatanggi na meron talaga mga tao, no, na natutuwa pag maraming karelasyon. Bakit nga ba kasi ganun sila, no? Hindi makontento sa isa. Well, para sa akin kasi, ganun talaga pag mga bata pa. Yung mga utak kasi niyan, puro laro-laro lang, guys. Kasi pag yung tao tumatanda na, nagmamature na, ayaw na niyan sa mga laro-laro lang. Pag yung tao matured na, nako, makukontento na yan sa isa. Bakit ka mo? Kasi yung mga taong matured, hindi na laro yung hinahanap sa relationship. Ang hinahanap na niyan, peace of mind. At magkakaroon ka lang ng peace of mind pag isa lang yung karelasyon mo, di ba? Kaya kung yung jowa mo, ilang beses kayo niloko, hindi mo kontento sa'yo, nako, pakawalan mo na yan. Diyos ko, puro sakit lang ulo ng dadalhin yan sa'yo. At alam mo ba, mahirap mag-babysit ng matanda. Ako, game na game ako mag-alaga ng bata pero isip bata. Pas. At ako na alam ko, naka-Martes mode yung boses ko ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit nakarating tayo sa chismisan Ang alam ko, nagluluto tayo ng pansit overload Tapos biglaan na lang nagkaroon ng love life na usapan Ewan ko ba sa inyo? So ayun, balik tayo sa niluto natin. So kung makikita nyo, ayan, nilagay ko na yung pansit doon sa kumukulong sabaw. Tapos nilagay ko na rin yung aking pansahog na atay. Naglagay ako ng konting asukal para medyo matamis. Tapos yung niluto natin kanina na kikiam na may carrots tapos cabbage. Yung totoo, pinag-iisipan ko siya kung lalagyan ko pa siya ng squid balls. Kaso, baka naman masyado naman tayong
sobra sahog na, magmukha ng sahog na may konting pansit yung niluto natin. Pero sabi ko nga, kailangan ko ng suggestions tapos komento galing sa inyo. Sabihin nyo sa akin kung okay ba lagyan natin ng squid balls pa, diba? At ayan na nga, plating time na tayo mga lodi. So ayan, naglagay ako ng onion leeks dyan, tapos naglagay tayo ng ating lechon kawali, tapos syempre kalamansi mga lodi. Then, dinagyan natin siya ng topping na sunny side up egg. O siya, tara na't mag taste check. Alam ko masarap to, pero syempre, papakita pa rin ako ng taste check sa inyo. Enjoy mga lodi ko. Solid. Mo. Crunchy. So ano yung hatol? Yung lasa para sa akin, syempre 10 out of 10 ako nagluto malamang. Yung appearance para sa akin, overload na yun mga lodi Pero again, gusto natin ng improvement, so any suggestion and comments will be greatly appreciated. Palagay na lang sa comment section. That is it for today's video. Again, maraming salamat sa lahat ng suporta. Maraming salamat sa panonood. See you on the next one.